Hi, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko kayo, mga kapatid, mga kaminero. Nandito na naman si Ben Ebenezer Ibanez. Ang location ko ngayon, mga kapatid, kapobre, nandito ako sa Mindanao Avenue, mga kapobre. Nandito lang ako kasi sinurbi ko yung mga kapanahunan kung saan sa Makati ako nagtrabaho. Dito ako dumadaan, no? Galing ako dyan sa General T. De Leon papuntang Santa Quiteria sa Ngandaan, diretso dito guys. It was 1995 kung hindi ako nagkakamali, 1993 o 1995 hanggang 2019 guys, noong pandemic. Nagmumotor lang ako guys, papasok sa aking trabaho. Dalawa kami ni Mrs. papuntang Makati, Bill Air Makati. Kaya naalala ko ang kalye na to o straight na to noong mga kapanahunan. Hindi ko makakalimutan guys habang ako'y nabubuhay, kasi sa tagal pa naman panahon ako'y dumadaan dito, no? 1994 o 1995 mag-umpisa ako nagmotor, mga kapobre. Kasi pero hindi pa ito noon nga ganito karaming sasakyan, mga kapobre, no? Kunti pa lang ang sasakyan. Pagpatakbo ako ng motor dito galing sa amin, almost 30 minutes nandoon ako mismo sa site ng aking trabaho sa Makati, no? 30 minutes. Kasi itsa ang daan ko para walang stoplight guys. Pag nandoon ako sa itsa, wala na kasing stoplight doon, dire-diretso na ako sa Makati. Kaya mabilis ang aking biyahe o paglalakbay. Dalawa kami ni Mrs. noong mga kapanahunan na yon. Pero malaking kaibahan na ito ngayon, no? Dati mayroon pang St. James College School dito sa Tandang Sorak, corner Mindanao Avenue. Ngayon wala na yung yung building diyan nga St. James College School. Wala na ako nakita. At nakita ko ito na, yun, MC Square, mga kapobre, mga kapatid. Kaya nalaki ng kaiban. Tapos ito may nakita akong mga project, no? Ano kaya ito? Hindi ko alam kung skyway ito o itong nandito, skyway o subway, mga kapobre, no? Laki ng kaibahan. Saka marami na kasing sasakyan, kaya matindi na ang volume ng mga sasakyan, no? Saturday ngayon kaya walang gaanong sasakyan. Alam ko naman na pag weekend, no? Saturday, Sunday, wala talagang gaanong sasakyan ang ating lansangan, no? Dito sa Metro Manila o kahit saang lugar, no? Ang matindi lang at traffic Monday to Friday. Ito ngayon nakita ko dito, may mga heavy equipment. Itong aking nakita, yan, no? Pag diniretso mo yan, papunta yan ng itong side na to, itong lane na to. Sir, bawal kami sa mga video sir. Ay nakikita ka sa CCTV, bawal ka mga kukuha ng video. Okay. Eh
trabaho ko kasi Oo, ba. Hindi, trabaho lang naman yun sa amin. Okay, binawalan ako dito, linapitan ako ng gwardiya, bawal na mag-video dito. Ayun na guys, naipakita ko na sa kanila yung mga sitwasyon dito. No, dito naman ako sa kabila. Yung kaninang binabanggit ko, papunta yun ng SM, North SM, EDSA, at saka Trinoma, yung Mindanao Avenue, no? Ito mga sakyan ito, papunta ito ng EDSA, SM or Trinoma. Ito namang sa kabila, papuntang ano ito sa kabila, ito sa kabila, papuntang Novaliches, itong sa kabilang lane, ito papuntang Novaliches ito, ayun o, yan papuntang Novaliches yan, no? Kaya naalala ko, matagal na rin panahon na hindi ako nakapunta dito. May katagalan na, at saka may pagbabago na. Pero kung sa ibang araw hindi ganito ang mga sasakyan, talagang ano ito, no? Matinding traffic, puno ang both side ng kalye itong Mindanao Avenue papuntang Novaliches at papuntang EDSA, no? Yung kabila papuntang EDSA. Ito nandyan as usual, nakita ko pa rin yung Trinity, Polytechnic College. Ayan o, yan Trinity Polytechnic College. So binabalan ako dun sa construction site na dito sa Center Island ng Mindanao Avenue, no? Eh siyempre may bantay, gwardiya, siyempre tayo naman ay masunurin, no? Hindi ko alam kung anong purpose nila, bakit bawal, no? Kasi itong cellphone, ito yung mata ng bayan. Kumbaga sa kahit saan hindi ito dapat ipinagbabawal mga kapobre, no? Kasi ito yung witness sa ating lahat sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa lansangan o saan mang lugar o naroon tayo. Itong puno na to, no? Punong akasya ito. Matagal na ito. Pero sa tingin ko hindi lumalaki kasi noong kapanahunan ko, dito pa ako dumadaan lagi, ganun pa rin ang laki nito. Yan. Yan. At ang sa baba, nakita ko pa rin. Itong 7-Eleven, as usual, ganun pa rin ang hugis o kurma niya. Hindi siya na renovate, no? Hindi siya nagiging up and down, mga kapatid. Yan lang ang update guys. Ngayon ay March 22, 2025, no? Naalala ko pa itong noon, dito ako kung minsan tumatambay yung motor ko. Yung motor ko noon ay 110 Ismas Suzuki. Hanggang ngayon buhay pa yung motor ko na yun. Manugang ko ang gumagamit. Ginawa niya ng carrier. Single siya pero ginawa niya ng carrier para pagtitinda ng isda. Yun ang hanap buhay ng manugang ko. Ito naalala ko ito. Nandito pa rin. Mayroon ng kunting pagbabago sa forma, no? Yung Julie's Bakery nandito pa rin, no? Iwan ko lang yung tayaan ko ng luto noon. Matayo ako ng luto dito dati. Tingnan ko kung nandito pa ba yung lutuhan, no? Tingnan ko kung nandito yung lutuhan. Mataya ako dito dati lagi.
Sarado. Sarado ngayon. Hindi ko alam kung nandito pa yung Luto Outlet. Dito ito Luto Outlet noon. Hindi ko alam kung nandyan pa ba ngayon. Parang wala na. No? O may lutuhan dyan, Luto Outlet. Yan lang ang update ni Ben sa lugar na to, sa street na to. Ito yung Mindanao Avenue, no? Papunta ito sa Novaliches. Maraming tanga papuntang Paso de Blas, Valenzuela. Paso de Blas, Valenzuela, papuntang Tollgate Expressway. Ang kalye na to. MC Square. Yan lang muna mga kapobre. Muli, ito si Ben Ebenezer Ibanez, ang pobreng kaminero ng General P. De Leon, Valenzuela City. I love you all. Thank you so much. Bye-bye.